Uy, alam mo ba? May dapat kang malaman. Ano yon? Oh, eto muna ang mga layunin. Mamaya, malalaman mo rin. Maglaro tayo. Ang ating laro ay Ana o Kata. Suriin ang pangungusap. Bilugan ng magkaparehas na pangalan at panghalip. Kapag nauna ang pangalan, Ana Pora o Ana ang ilalagay mong sagot. Kapag nauna ang panghalip, Kata Pora o Kata naman ang ilalagay. Narito ang halimbawa. Siya ay magalang. Tularan natin si Emmy. Bilugan natin, sundin natin ang panuto. Siya at Emmy ang dapat na may bilog. Siya, ang tinutukoy nung siya ay si Emmy. Ang tinutukoy naman ng Emmy ay siya. Ganon dapat pag nagbilog. Sila ay may kinalaman sa isa't isa. O ano yun? Nauna yung siya. Ang sagot syempre ay tama, Kata. Dahil nauna ang panghalip. Kaya naman Kata o Katapora. Simulan na natin. Unang bilang. Ang kabutihan ay dapat laging taglayin. Iyon ay laging ibahagi sa ating kapwa. Ana o Kata? Ikalawa, ang Pilipinas ay ating tahanan. Ito ay ating ingatan. Ana o Kata? Ikatlo, ang babae ay may dangal. Siya ay dapat igalang tulad ng iyong ina. Ana o Kata? Ikaapat, ito ay dapat gamitin sa tama. Pahalagahan ang buhay. Ana o Kata? Ikalima, makapangyarihan ang salita. Kaya ito ay dapat ingatan bago bitawan. Ana o Kata? Oh, ilang puntos ang nakuha mo? Tumako na tayo sa Lakbay Talino! Tukuyin ang ibig sabihin ng mga karatula sa daan. Simulan na natin. Bawal pumila. Bawal pumarada. Huminto. Umandar. Madulas ang daan. Liko-liko ang daan. Bawal pumusina. Bawal musika. Bawal magpausok. Bawal manigarilyo. Ilang puntos ang nakuha mo? Paano nakatutulong ang mga tekstong visual gaya ng mga karatulang nabanggit sa pagpaparating ng ating mensahe? Sige nga, sagutin mo. Ang tawag doon sa ating mga nakikita ay mga visual, kagaya ng mga larawan, diagram, grapiko, infographics, video, mind maps, at marami pang iba na natitiyak kong nagamit mo na sa iyong pag-aaral o nakita na natin tuwing tayo ay naglalakbay o nasa labas ng mga tahanan. Alam niyo ba, ayon sa aking pananaliksik, ang mga Pilipino ay visual learners o mabilis natututo kapag may mga visual na gamitan habang nag-aaral. Pagsusuri ng tekstong visual. Tara,
samahan niyo akong suriin ito. Pagsubok sa pag-aaral ng Gen Z. Ngayon, ay tingnan nyo ang mga makulay na chart na ito. Ang tawag dyan ay pie graph. May mga kulay o color-coded. May kita dyan ang mga bahagdan. At ano mga kahulugan ng mga bahagdan na yan? Ano ang may pinakamalaking porsyento na nakakaapekto sa pag-aaral ng Gen Z? Alin naman ang pinakamaliit na porsyento? Tingnan nyo. Tol, may sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba na magiging aswang ako kapag natapos mo to? Oo, totoo yun. Patapusin mo muna ako. Seryoso na to. Tigil mo muna kasi ang pakikipagkulitan mo sa kaklase mong naghahanap din naman ng mga kokopyahan pag may exam. Ouch ba? Sakit? Oh. Alam nyo ba, noon pa man, masagana, payapa ang pamumuhay natin ng ating mga ninuno dito sa Pilipinas. Marunong silang bumasa, di ba? Sana all. Sumulat at nakikipagkaibigan sa ibang bansa. Masipag at magalang ang mga tao. Hoy, masipag, magalang. At maayos ang takbo ng pamayanan ng buhay. Pero nang dumating ang mga Kastila, nagkunwari silang kaibigan. Nangako sila ng tulong at pag-unlad. Dahil dito, naniwala ang ating mga ninuno. Pero ang totoo, dahan-dahan nilang inagaw ang ating kalayaan. Ginamit natin ang ating lakas, yaman at maging ang ating buhay para sa kanila. Pero kapalit nito, panlilin lang, pahirap at pag-aalipin. Nawala ang ating magandang ugali at ipinalit nila ang maling paniniwala. Pinarusahan tayo kahit sa paghingi lang ng hustisya. At hanggang ngayon, naririnig pa rin natin ang mga hinaing na mga ina, ng ulila na mga mahihirap at ang mga taong nawalan dahil sa kalupitan. Kaya mga kababayan, lalo na kayong kabataan, oo, ikaw kasali ka dun. Panahon na para magising tayo. Walang ibang magliligtas sa atin kundi ang sarili. Yung pagkakaisa at paninindigan. Huwag tayong umasa sa mga pangako wala namang katuparan. Katulad ng mga paulit-ulit nating niluluklok sa pamahalaan. Ang tunay na pagbabago, kaginhawahan at tagumpay, makakamtan lang kung tayo'y kikilos, magtutulungan at lalaban para sa kabutihan ng lahat at ng bayan. Itong kalagayan natin ngayon? Anong kalagayan natin? Walang magbabago rito kung mananahimik at wala tayong gagawing tama. Buksan ang mata, gamitin ang isip, kumilos tayo para sa sarili at para sa bayan. Tayo ang pag-asa, tayo ang kinabukasan. At ang kinabukasan ay ngayon na. Paano mangyayari yun? Simple. Magsimula ka sa pagiging mabuting anak sa loob ng tahanan nyo. At dito sa paaralan, maging mabuti kang mag-aaral sa guro mo. Naniniwala ka na ba na aswang ako? Nakuha ko ba ang puso at isip mo? Ng Katagalugan, maayos ang pamumuhay. Marunong magsulat, magbasa, magulang ang guro sa bahay. Kalakalan ay maunlad, lahat ay kakampi. Walang gulo, walang giyera, masaya't walang nang aapi. Dumating ang Kastila, masalita nila ay matatamis. Pinagtanggol natin sila laban sa mga insik at mga Holandes. Nagkaroon ng sandugo bilang panunumpa sa katatanupik. Tayo'y nilang inabusuin ang bayan. 300 taon tayo'y ginamit at pinahirapan. Kapag nagsalita o tumanggi, tayo'y pinarusahan. Ba't tayo tahimik, ba't tayo sunod-sunuran? Huwag magpaalipin sa sariling bayan. Dapat mong malaman, mahal na kabataan, imulat ang mga mata sa naghaharing kasamaan.
Walang ibang tutulong sa atin kundi tayo rin. Tigilan ang putik ka jowa, dapat aral-aral din. Tulungan ang sarili, wag bumasa lagi sa ayuda, upang kabataan maging tunay na pag-asa. Dapat mong malaman, kabataan ng bayan, wala pa rin ngayon ang tunay na kalayaan. Makihanap, wag kang patanay sa agos, tayo ang pag-asa, ngayon na ang kilos. Naibigan niyo ba? Yan ay sanaysay na ginawang awitin upang maging kaganyak-ganyak para sa inyo. Simulan natin. Ano ang paksa nung awit sanaysay? Ikalawa, paano ipinahayag ng may akda ang kanyang pagnanais na dapat gawin ng mga mamayang Pilipino? Ikatlo, dapat bang isaalang-alang na mga katagalugan ang nais ng may akda para sa ikabubuti ng bayan? Pangatwiranan mo nga. Ikaapat, sino ang kinakausap ng may akda sa sanaysay? Ilarawan ang karanasang binanggit sa sanaysay. Ikalima, sa iyong palagay, paano nakaapekto sa may akda ang kalagayan ng bansa sa panahon ng himagsikan? Ikaanim, ang sanaysay ay isang uri ng tekstong persuasive. Magbigay ng katangian ng tekstong ito. Ang makikita sa sanaysay. Nandito na tayo sa bahagi ng pagsusuri ng tekstong persuasive batay sa estruktura. Punto. Ito yung pahayag o pananaw, mga pangunahing ideya o opinyon na gustong patunayan ng nagsasalita, ng manunulat o ikaw mismo ng mambabasa. Ebidensya o mga patunay. Ito yung katunayan o patunay gaya ng datos, mga nasaliksik o research o karanasan na sumusuporta sa punto. Analysis. Ito yung pagsusuri, pagpapaliwanag kung paano sinuportahan ng ebidensya ang punto. Narito ang halimbawa tungkol sa pagkain ng gulay. Ang punto, mahalaga ang pagkain ng gulay. Ang ebidensya, sabi ng doktor, ang gulay ay nagpapalakas ng katawan. Anong analysis? Kaya dapat tayong kumain ng gulay para hindi tayo sakitin. Alamat naman ng Pinya ang halimbawa. Naggalit ang nanay ni Pinang. Ebidensya, batay sa akda, napasigaw at isinumpa ang anak. Analysis. Napiko ng ina sa labis na katamaran ng anak. Sa panghalimbawa, pagpupuyat. Alam mo yan. Konti na nga lang tatagos ka na sa pader. Punto. Mahalaga ang maayos na pagtulog. Ebidensya. Ayon sa mga eksperto, ang kulang sa pagtulog ay nakakaproblema sa memorya. Analysis. Kaya mas mabuting matulog ng maaga para hindi tayo malilimutin at maging mas alerto. Tumako na tayo sa pagsubok. Dapat mabatid ng mga Tagalog. Narito yung punto pagkatapos bibigyan nyo ng ebidensya at analysis. Punto. Noon ay payapa at maunlad ang pamumuhay ng mga Tagalog bago dumating ang Kastila. Isip ng ebidensya. Yung ebidensya galing dun sa akda. Yung analysis naman, pinag-combine mo na yung nandun na ebidensya saka yung punto na nasa unahan. Ganun lang yun. So, paano yun ulit? Nagbigay ako ng punto, yung kulay pula. Yung ebidensya, galing sa akda, kuha ka. Tapos yung analysis mo, i-combine mo lang. Tapos isama mo yung sarili mong pananaw. Ito yung conclusion mo, batay sa pinagsamang punto at ebidensya. Di ba? Kayang-kaya mo. Attack! Susunod naman, eto.
may sandugo sa pagitan ng ating mga ninuno at Kastila. O, kuha ka ng ebidensya galing dun sa akda. Tapos, ano yung analysis natin? Batay sa akda, makuha mo yun at batay sa sarili mo. O, pag pinagsama yung ebidensya at yung punto, magigets mo na kung ano yung analysis mo para dun. Anong nasuri mo? Anong naging dating sa'yo? Anong nangyari dahil doon sa ginawa na yun? Yan. May mga kasagutan kanina, batay sa punto, ebidensya, analysis. Sanayin mo pang lalo ang sarili mo sa iba't ibang mga kakda at iba't ibang mga sitwasyon dahil makakatulong ito upang mahasa lalo ang iyong pag-iisip. Kaya naman, dito na tayo sa talas isip. Dapat mong mabatid. Oo, dapat mong mabatid yung mga sagot. Lagyan ng nakangiti kapag tama, lagyan ng walungkot kapag mali. Ayon sa akdang dapat mabatid ng mga Tagalog. Una, ang panonood ay isang uri ng biswal. Ikalawa, mabagal ang pagkatuto ng mga Pilipino sa biswal na paraan. Ikatlo, naging tapat sa pangako ang mga Kastila. Ikaapat, hindi pa rin tayo ganap na malaya sa kasalukuyan. Ikalima, sa sarili magsisimula ang hinahangad na pagbabago. Kaya naman, sa huling bahagi, sana'y makabuo ka ng isang mensahe gamit ang 5 salitang ito. Kaya naman, patuloy na magpahusay para maiahon ang ating bayan. Iniahon? Ha? Ano daw? Bye-bye!